Government ng Marinduque. Palakpakan po natin. At sasabihin niya po mamaya kung ano pa yung malaking darating at marami pang tulong na darating. Palakpakan po natin ulit. Napaka-importante po ng suporta. I remember also last year that all the 6 municipal governments were also given hefty contributions by our esteemed guests. Palakpak po tayo ulit. Yeah. Anyway, napaka-importante po ng compassion and empathy. Sa mga pagkakataon pong ganito na napakarami pong paghihirap at mga sufferings and misfortune, napaka-importante po na may mga tao na busilak po ang kalooban at galing po sa puso ang pagtulong sa ating mga kapwa. Yung pong compassion, napaka-importante po ngayon kasi po, pag hindi tayo tumulong sa ating mga medyo nahihirapan ng mga kababayan, lalo po talagang nagiging desperado sila to the point of hopelessness. Ano po? So, empathy, napaka-importante po. At ang ginagawa po ng ating Senator Bongo, yung empathy, yung maramdaman ng ating mga kababayan na yung ibang tao na may kakayahang tumulong sa anumang paraan ay nakikita niya ang sarili niya sa katayuan ng ating mga kababayan na nahihirapan sa pandemya nito. Ako po nakikilala si Senator Bongo sa kanyang pakikipagkapwa at pagtulong sa ating mga kababayan, hindi lang po dito, sa lahat po ng probinsya ng ating bansa. Alam niyo naman, ako yung national president at monitor ko po yung ginagawa ni Senator Bongo. At talaga po marami ang nagpapasalamat ng gusto sa kanyang ginagawa, sa pagtulong at yung concern. Yung pagmamahal po sa mga nahihirapan ay nandun po. Importante po yun, nalalaman ng mga taong nahihirapan na may mga taong talagang totoong tumutulong. Yan po napaka-importante ngayon. And of course, at the same time, itong Malasakit Center at mga tao na bumubuo dito ay yan po isang declared policy na bigyan ng respeto at dignidad yung mga pumupunta sa ating mga ospital. No? At kailangan natin talagang ibigay ang todong pagmamahal at pinakamagandang serbisyo sapagkat po ang madaling magdamdam. Madali po maging emotional pag nakita po na tayo ay hindi natin sila inaaruga at binibigyan ng VIP treatment. Yun po ang mas masakit sa loob. Masakit na nga yung nararamdaman ng katawan. Pero yung nararamdaman po ng puso ay lalo pong mabigat yun. Kaya po, one of the about the policies of the Malasakit Center is to see to it ng ating mga kababayan na medyo nahihirapan po lalo sa panahon ngayon ay makakita ng respeto sa ating mga kababayan at makita nila na buo ang loob ang pagtulong sa kanila. Yung pong respeto at ating pong patibayin ang dignidad ng tao. Ano po? So ito nga po at napakagandang okasyon po nito. Itong araw na ito hindi po natin makakalimutan. Tuloy-tuloy po ang tulong ng Malasakit Center at napakabilis po ang medical and financial assistance. Palakpak po tayo ulit. So sabi nga po, hindi na pagkatagalin, pero ang sinasabi ko lang po, lalo po dito sa mga doctors, nurses, nursing aid, medtech, radtech, lahat po ng staff ng Marinduque Provincial Hospital, pati po ng Santa Cruz District Hospital, pati po ng Torrijos Municipal Hospital, ipakita po natin yung tender loving care sa ating mga kababayan, lalo po yung mga nahihirapan. Ano po? And at the end of the day, sabi nga po nila, it is the good Lord that will reward you. Nasa Panginoon po ang magbibigay ng blessings, yung pong talagang tumutulong, pinapakita po natin na talagang buo sa kalooban natin at talagang pong gusto natin makatulong sa ating mga babayan. So ang sabi po ng Panginoon, what you do to the least of my brethren, that you do unto me. Hindi po sa ating mga kababayan lang ang ginagawa natin magandang serbisyo. Ang sinasabi po ng Panginoon, ginagawa natin yon sa Kanya mismo. Ano po? Kaya po yung talagang blessings ay dadating po dyan. Insidente yan din po si Leng Baldo, representing Mayor Vicky Lim. Palakpakan po natin. Gasan.
So magtatapos na po ako at alam po natin na patuloy po ang pagtulong sa atin ng ating Senator Bongo, ang father ng Malasakit Center. So magtatapos po ko, isang dumadagundong na palakpak, Senator Bongo! Yun lang po at welcome po sa ating mga bisita sa Aluring, Marinduque. Maraming salamat po. Thank you very much. Kanina, tumingin ko kayo dahil nakakita kayo ng Pinoy at binig yung tatawagin ko sunod. Alam ko kayo yan. And finally, let us hear the welcome message from the handsome, industrious, and humble representative of the Long District of Marinduque. Ang pinagmamalaki ng bawat Marinduqueño bilang unahan kababayan ng Speaker of the House of Representatives, our very own Speaker, Lord Alan Velasco. Maraming salamat, Sir Randy. Sa atin pong pinagpipitaga ng bisita, ang susunod na Vice President ng Pilipinas, palakpakan naman po natin, Vice President Bongo! Sa akin pong ama, Governor Presby Velasco, sa aking nanay, kay Mayor Lorna Velasco, sa ating po mga bisita, andyan po si Secretary Mike Dino, andyan po si Yusek Amy Neri, andyan din po ang napakagwapong mga bisita natin, andyan po si Sir Philip Salvador. Ito pong isa, lamang po ng isang paligo sa akin. Palakpakan po natin, tatakbo po bilang senador ngayon 2022, Senator Robin Padilla. Sabi ko sa inyo, lamang sa akin yung isang paligo. So, kay Doc Zaratan, sa ating mga provincial officials, andyan po yung ating mga mayors, mga bukal, mga vice mayors, councilors, mga barangay kapitan, mga hospital administrators, staff, at lahat po na naririto, isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon! So, sinasabi ko nga, napakaswerte talaga ng ating probinsya. Since the start na naupo po si President Rodrigo Roa Duterte, ang mga biyaya na dumadating sa ating lalawigan ay talagang sobra-sobra. Natutuwa po tayo because yung Malasakit Center ni Mr. Tapang at Malasakit ay dumating na po sa ating lalawigan. Akalain niyo po, ito ay isang panaginip lang ni Senator Vice President Bongo dati, and then noong 2019, naging na po siyang batas. So lahat po ng hospitals na pinangahawakan ng DOH ay malalagyan na po ng Malasakit Center. Palakpakan naman po natin, Senator Bongo! So, ano bang special sa Malasakit Center? So pag tinignan po natin ang Malasakit Center, usually pag tayo nangangailangan ng tulong, sa gobyerno, palipat-lipat po tayo ng mga office. Punta tayo sa DSWD, punta tayo sa DOH, punta tayo sa PAGCOR, PhilHealth, lahat po yan pinupuntahan natin. But with the Malasakit Center, pinagsama-sama na po siya sa isang kwarto at lahat po ng pangangailangan natin. Kung kakayanin, I'm sure kakayanin, halos lahat na po ng bill masasagot na po ng Malasakit Center. Kaya palakpakan po natin at napakagaling ng naisip ng ating soon-to-be Vice President. So, as to the Malasakit Center and as to all the projects and programs that were given to our province, gusto ko lang po sana po nito pagkakataon para magpasalamat kay Senator Bongo, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po natin na kinakailangan ng tulong at suporta nila ngayon, lalong-lalo na sa darating na eleksyon. Alam niyo po si Pangulo, maraming mga kaaway ngayon. And definitely, one of the things na kinakalungkot ko po, especially I'm sure yung mga kasama nating mga elective officials, yung tipo bang alam mong ang dami mo nang nagawa, tapos pagdating ng eleksyon, nakalimutan na lahat. Parang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napakadaming nagawa niya para sa ating bayan. But why all of a sudden, biglang parang wala na siya nagawa? I think that applies to all politicians also.
to all elected officials. Bakit na napakarami na natin nagawa, but at the end of the day, pagdating na eleksyon, ganun pa rin, walang ginawa yan. Walang ginawang mabuti yan. Ayoko naman po magtaas ng bangko, but at the end of the day, ang sinasabi ko lang po, this is not for me, this is not for my family, this is not for the elected officials of Marinduque, but this is actually for our President, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati, pinagtanggol niya tayo, pinaglaban niya tayo. Ngayon, papalapit na po, binubugbog si Pangulo, ang daming kritisismo, paglaban naman po natin ang ating minamahal na PRRD. So sa inyong lahat, ayoko na paghabain because yung mga bisita natin, ang kailangan natin bigyan ng pagkakataon na magsalita. Again, I would like to thank all of you. Minsan-minsan na tayo mga pagsalita ng ganito dahil sa pandemya. But, ang sabi ko nga ni po, yung pagiging Speaker of the House po natin, I will not be able to get this position or I will not be in this position kung hindi po sa tulong at suporta nyo at sa tulong at suporta ni PRRD at soon to be Vice President Bongo. So maraming salamat at isang magandang hapon po sa atin. Sige po. Maraming salamat po, Speaker Lord Alan Velasco. Sunod po naman natin ang mensahe ng pasasalamat mula kay Miss Josephine Leco, Nursing Attendant ng Marinduque Provincial Hospital. Ang BP ko po doon is 50/40. So, disoriented na po ako noon. Sabi po ng nurse sa heart center, sabi sa asawa ko, Katoliko ka ba? Sabi ng asawa ko po, ipagdala na lang natin yung asawa mo. So, ganun po ang nangyari. Almost 24 hours po ako sa ER bago maakyat po ako doon sa ICU. And then, nung nasa ICU na po ako, nung nasa ICU na po ako, Senator, na nagising ako ng umaga na nag-pass by kayo, parang meron kayong dinalaw na pasyente. Tapos nakita ko po na kayo yung parang naglakas loob po ako sumigaw. Sabi ko po sa inyo, Senator, tulungan niyo po ako. Kawawa naman po yung mga anak ko kasi wala na po kami, ma-dialysis pa ako. Kasi natapos na po yung angioplasty ko sa heart. So talaga pong sinigawan ko kayo, Senator, nandun kayo sa loob ng ICU. Tapos lumapit po kayo sa akin. Paglapit niyo po sa akin, sabi po sa akin, anong kailangan mo? Sabi ko po, Senator, kailangan ko po ng dialysis. 5 times daw po ako mag-dialysis. Dahil yung pong paa ko, na-sepsis po ako, nagkaroon po ng infection dun sa paa. So nung nagkita po tayo, may paa pa ako. Nung tapos sabi niyo po dun sa staff niyo, sige, sagot ko ang dialysis niyo. So binigyan niyo po ako. Ito pa po yung GNO. Ito po yung GNO na binigay niyo sa akin for my dialysis. 165,000. So
So, ang laking pasalamat ko po kasi kung hindi po ako madadialysis, baka ngayon po ako dito sa harap niyo. Kaya ang sabi niyo lang po sa akin, sabi ko sa inyo, Senator, maraming salamat po. Sabi niyo po sa akin, ang gusto ko lang gumaling ka, yun lang isipin mo. Tapos yun na po, unalis ka na po, na-receive na po nung anak ko pong guarantee letter na dialysis na po. So, after 1 week po, eto na po, naputulan na po ako ng paa. Yes po, Senator. Ay, maraming salamat po. Senator, natatandaan mo po. So, from Marinduque rin po siya. From Mongpog, Marinduque. Silver Fernandez. So, nandalago po sa SBT naman po ka. Yes, asawa po ni Silver Fernandez. Yun po, Senator. Maraming salamat po. At sinabi ko po sa inyo na pag pumunta kayo ng Marinduque, sabi ko sa inyo, hahanapin ko kayo at personal na magpapasalamat ako sa inyo. Kaya nung nalaman ko po na parating kayo ng Tuesday, sabi ko po sa secretary ni po, si Arlene, parating yata si Senator Bongo. Kung pwede, ako, kahit saan siya, kumasan siya, punta ako para makapag-personal magpasalamat sa inyo. Totoo yan, Senator. Oo, yan. Yan, Ma'am Joy, huwag po kayong magpasalamat sa amin ni Pangulo Duterte dahil trabaho naman po namin. Kasi tinapos po namin sa inyo kahit saan kami, lapitan lang po kami dahil kami po ang magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Mga probinsyano lang kami na servisyo lang kami. At huwag niyo kaming pasalamatan sa trabaho namin. Obligasyon po namin sa inyo. Hindi lang po sa iyo, ibang pasyente pa na nakikinig ngayon. Nandito po kami sa abot naming makakaya. Ngayon, natutuwa po ako na medyo okay ka na. Kung gusto mong dagdagan natin ng isang paa mo, gusto mo dagdagan pa natin kadagdagan pa natin ng isang paa. Para makalakad ka na at makapasyal ka muli sa Maynila. Sige po, kami nang bahala na maging dalawa na yung paa mo. Huwag po salamat yan. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Senator. Walang kapahingahang tulong ang nagawa niyo sa amin. Saka maraming salamat po kasi mag-beneficio po lahat ng mahihirap dito sa Marinduque sa Malasakit Center. Mabilis, mag-comply lang tayo, mabilis silang magbigay. Within 24 hours, meron kayong makukuha sa Malasakit Center. Totoo yan. Yes po. Saka po, para po ako makapasok dito sa laboratory, galing po kay Governor yun at saka kay PA Mike yung aking wheelchair. And then through Conchal Macoy Hina, sumulat po kami sa PSWD National. Ito po ang support boots ko para hindi maputol ang kabilang pa ako. Kay Congressman na pondo po ito sa DSWD. Nabigyan niyo po ako ng 50,000 dito sa SNEP. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Thank you very much po, Miss Josephine Leyco. Muli po natin siyang palakpakan. Okay. Para naman po sa pag-turnover ng ating check, we request Senator Bongo, Secretary Michael Lloyd Dino, Speaker Lord Alan Velasco, Governor Velasco, and Dr. Saratan to move to the center for the turnover of 3 million check for Marinduque Provincial Hospital, the local government of Marinduque. Ito po, 3 million pesos po, ito ay initial funding po lamang na magkaroon po ang ating ospital. 3
milyon bawat buwan. Ulitin ko po, bawat buwan po yung 3 milyon na ibibigay na pondo ng ating Office of the President para sa medical financial assistance sa ating mga nangailangang pasyente ng Marinduque Provincial Hospital. Ang halagang ito ay lubhang napakalaking tulong para sa mga mahirap nating mga Marinduqueño para sa kanilang pagpapagamot, lalo na ngayon pong panahon ng COVID. Palakpakan po muli. Maraming salamat po, Senator Bongo, Secretary Michael Dino, Speaker Lord Alan Velasco, Governor Presby, and Dr. Saratan. At ngayon, atin po silang bigyan ng masigabong palakpakan. Now, to introduce our guest speaker for today, tinatawagan ko po ang katuwang at ang palaging kasama ng ating butihing senador kahit saan mang sulok ng Pilipinas na mayroong Malasakit Center. Ladies and gentlemen, the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Magandang hapon sa ating lahat. Our next speaker is a man of action. Siya po ay naglingkod kay Pangulong Duterte ng mahigit 23 years. Tulad ng presidente, siya po ay isang simpleng probinsyano. Ang career sa public service noong 1998 bilang executive assistant ng ating Pangulo na noon ay nagsilbi bilang isang congressman. Loyal, honest, and hardworking. Pero palagi ko pong sinasabi that hardworking po is really an understatement. Kasi alam namin, kami kasama niya sa trabaho. At marami na rin nakakaalam that he is extremely hardworking. Siya ang naging most trusted aide ni Mayor Duterte. At dahil sa katapatan at kasipagan, noong 2016 ay inalaga siya ni President Rodrigo Roa Duterte bilang assistant to the President at silbing tulay ng mga Pilipino sa ating Presidente. And this continued even when he was elected in 2019 bilang isang senador. Noong October 2, kasama si President Duterte, nag-file po siya ng kanyang Certificate of Candidacy upang tumakbo bilang pangalawang Pangulo para sa 2022 national and local elections. He is an all-around action man, matiyagang nagtatrabaho, all for the good of the Filipino people. Tunay na may tapang at malasakit. At habang siya ay nasa Senado, sinisiguro niya na ang gobyernong Duterte ay patuloy na makakapagatid ng serbisyong nararapat sa bawat Pilipino. The man behind malasakit centers all over the country, ang dating SAC, a Special Assistant ni President Rodrigo Roa Duterte. Let us now welcome our beloved Senator, no other than Mr. Malasakit himself, Christopher Lawrence Kuya Bongo. Ayain na natin yung ilang konti para makarinig tayo. Papatayin ko rin kasi Robin Madugla at Robin para lalo sila. Ang lakas ng dating mo. Bismillah. Alam nyo, mga mahal mong kababayan sa Marinduque. Dito lang ako sa
Marinduque pumalakpak ng ganun kadaming palakpak. Pagdating pa lamang po sa airport, sinalubong kami ng ating mga kababayan na nagsasayawan. Napakagaling po, napakaganda pong makita ng ating tradisyon na inyo pong pinagyayaman dito sa Marinduque. Napakaganda po. Sa akin pong Facebook, kung ako po ay nag-live, napakataas ng views. Ibig pong sabihin ay miss na mga Pilipino yung ating tradisyon. Kaya, Gob, ang galing po ng welcoming committee. Ngayon po, mga mahal kong kababayan, maaaring marami po sa inyo ang alam nyo, kahapon po kasi tinatanggal ko ito. Tinatanggal ko ito eh. Kaso nabash ako, nabash. Binanatan ako ng binanatan ng mga kalaban. Ang sabi, dito ako sumusunod sa health protocol. Kaya mapapatawad yung buka ko kung hindi ko matatanggal o tatanggalin ko po ng mabilis para alam nung ako si Robin. Okay. Ang tawag po nila sa akin, bad boy. Bad boy daw ako eh. Ang sabi ko naman, dati yun. Diba ang bad boy dati, kesa bad boy ngayon, hindi mo ba? Eh, napakarami yung bad boy sa politika. Sabi nila, ex-convict daw ako. Buti ako, ex-convict. Yung mga nakaupo ka doon, kriminal. Napakadami po dyan. Paulit-ulit na lang dyan. Mga mahal kong kababayan, panahon na po upang yung sinasabi po ni Governor kanina na maipagpatuloy yung mga naumpisahan ni Pangulong Duterte. Napakalungkot po para sa ating bayan kung yung naumpisahan ng ating Pangulo ng 5 taon ay matatapos sa ika-6 na taon. Napakalungkot po niyan para sa bayan natin. Ngayon po, naglabasan ang mga kalaban sa politika. Binabanatan ang ating mahal na Pangulo. Binabanatan ang administrasyon. Patuloy na ginagamit ang Senado para sirain ang administrasyon. Mga mahal kong kababayan, hindi na po ba tayo nagsawa sa ganitong klaseng politika? Ang politikang sinisiraan palagi, yung administrasyon. Hindi naman po tayo mga bulag. Hindi naman po tayo mga bingi. Nakikita naman po natin mismo dito sa probinsya ninyo kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ako, mga mahal kong kababayan, wala po sa puso ko ang magpumasok sa politika. Wala. Ako na yung pinakamaingay sa Facebook na pumapatikos sa mga gobyerno. Pero ngayon, ako po ay pumasok sa politika dahil ako po ay na-inspire. Ako po ay umidolo sa isang tao. At ang tao po na yan ay si Senator Bongo. Alam nyo, kasama po ako ni Senator Bongo. Kasama po ang aking mahal na Kuya Ibe noong 2019 election. Wala po kaming bayag niyan.
Hindi kahit 5, wala po kaming bayad. Kami po ay sumama kay Senator Bongo sapagkat nakita po namin ang kanyang bisyo ay magserbisyo. Hindi po ako marunong mambola. 6 lang po ang... hindi ko naman binubola. Minamahal ko po ang mga babae. Hindi rin po ako sinungaling. Ako po ang taong tapat, kaya marami nagmahal sa aking babae. Tandaan niyo po yan, mga mahal kong kababayan. Sa loob lamang ng 2 taon, si Senator Bongo ay nakapagbigay sa atin ng maraming batas. Pero may 2 batas na pinakikinabangan ng mga mahihirap at kapuspalad. Una, ang Malasakit Center. Pang 143 na po ito sa buong bansa. Pangalawa, yung modernisasyon ng Bureau of Fire. Yung 2 batas po na yan, ang makikinabang dyan, yung mga kababayan nating mahirap at kapuspalad. Kaya mahal kong kababayan, ako po, pumasok sa politika para maipagpatuloy ang mga inumpisahan ni Pangulong Duterte at ang mga ginagawa ni Senator Bongo. At siyempre, kasama po ang ating speaker, si Lord Velasco. Kumpare ko po yan, pero lamang lang sa akin yung 1 paligo. Ako po naman, isa lang ang may papangako ko sa inyo. Yung lakas ng boses ko na ito at yung ingay ko na to, ako ang inyong magiging boses sa Senado. Maraming salamat po. Kinikilabutan po ako sa sinabi ng aming kapatid na Robin Padilla. Kasi po, ang mga kalaban, kung bumatikos sa administrasyon ngayon, kalikan ng gitna palikod, mas marami pong patalikod. Bakit po? Dahil malapit na po ang eleksyon. Tinitira nila ang gobyerno na walang ginawa po kung hindi mapakalagaan una na ang poorest of the poor. Binabatikos po nila na kayang gawin ang ginagawang pagtulong ng ating Kuya Bongo sa ating mga kababayan. Correction lang, Brother Robin. Pang 144 na po ang Malasakit Center. Ang aking pong best friend, si Senator Bongo, wala pa po sa politika. 24/7 na pong nagseserbisyo sa mga Pilipino. Doon pa lamang po sa Davao. At hindi lamang po mga tiga Davao. Nandyan po dumadayo mga tiga Cagayan de Oro, Bukidnon, Jensan, Zamboanga, Siargao. Nagpupuntahan po sila ng Davao upang makahingi ng tulong. At ang ating pong Kuya Bongo, wala pong tigil. Sinisiguro niyang walang luhaang uuwi sa kanilang mga lugar. Sinisiguro po niya na lahat sila
ay matutulungan. Marami na po akong nasamahang mga politikong tao. Kaliwat kanan. Sinamahan ko po silang mga panya. Nangako po sila sa mga tao. Ibinoto sila ng mga tao. Nanalo sila. At pagkapanalo po nila, yung kanilang mga pinangako sa tao, ano ang nangyari? Bapago. Kayo po ang nagsalita niyan, hindi ako. Noong po 2019 senatorial election, for the first time, lumahok po ang ating Kuya Bongo. Siya po ang pinakabagito. Siya po ang pinaka-novice. May mga nagsasalita pang ibang senador. Mananalo ba yan? Ang sagot namin ni Robin, gawin nyo na lang yung gagawin nyo at gagawin ni Senator Bongo at gagawin ni Bongo ang dapat para sa mga Pilipino. Sinamahan po namin ang ating Kuya Bongo mula umpisa ng kampanya hanggang sa matapos. Nangampanya kami, nangako po ang inyong Kuya Bongo sa lahat ng mga Pilipino. Ibinoto po siya. Ibinoto niyo siya. Nanalo po siya. Pero hanggang ngayon, lahat po ng kanyang ipinangako sa mga Pilipino'y ginagawa niya. Kaya ay tupo siya sa inyong harapan, pang 144 Malasakit Center. Ang tao, ang tanging bisyo ay magserbisyo at puro malasakit ang nasa puso para sa kapwa Pilipino. Pagkatandaan nyo lamang po lahat ito. Kahit sa sulok ng Pilipinas, kahit sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, lindulin tayo, bagyohin tayo, masunugan tayo, bulkanin tayo, lahat ng sakuna. Pero tandaan nyo, ang unang-unang haharap sa inyo, ang inyong Kuya Bongo. Wala pong nakagawa niyan. Nilalahat ko na po sila. Bakit ko po alam? Kahit saan po magpunta ang ating Kuya Bongo, kasama po ako at si Robin Padilla. Tulong malasakit sa bawat Pilipino. Ako po si Philip Salvador, hindi kandidato, nagmamahal lamang sa mga Pilipino. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa inyo. Unahin po natin sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon Diyos. Magandang hapon. Ibe, mas lalong lumakas yung ulan tsaka kasigaw mo. Mga kababayan ko, pasensya na po. Gusto kong umina muna yung ulan para marinig niyo po yung gusto kong mensaheng iparating sa inyo. Itong dalawang ito, pinag-uusapan na rin po yung bisyo. Totoo po yun, ang bisyo ko talaga ay mag-servisyo sa tao. Kaya lang po, itong dalawang ito, si Philip Salvador, may sarili din po siyang bisyo. Gusto niyo malaman anong bisyo niya? Alam niyo, adopted father po siya ng Davao. Hindi son. Son po, kabutihan, di ba? Si Philip Salvador po, adopted father po siya ng Davao. Kasi po, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Huwag po kayo maniwala. Joke lang po ni Senator yun. Mahal ko ako yan eh. Di ba mahal mo ko? Mahal kita, kaya sa mga taga Marinduque, please lang, marami ako nakikita magaganda nito. Please lang po, layuan niyo po si Philip Salvador. At saka, Speaker Lord, please lang, lumayo-layo ka kay
sakit mo, buti na lang po ang COVID, meron ng bakuna. Yung sakit mo po, wala nang lunas. Sakit ko. Alam mo na yun. Mabait po ito si Philip at si Robin. Sinamahan po nila ako rin. Dito, punta kami ng Marinduque. Nakampanya po kami, sinamahan ako ni Robin, ni Philip. Pero nagtaka po ako, pagkatapos ng eleksyon, 2 buwan po hindi nagpakita si Robin at si Philip. Si Robin, nahirapan tumayo, masakit yung likod, spine. Doktor, alam niyo yan, naipit yung ugat. Si Philip Salvador, mahirapan rin po bumangon, masakit daw yung dito niya, yung bewang niya. Ako, masakit yung likod ko rin po. Si Philip yung bewang, yun pa lang naipit yung bilbil. Ako, Alam niyo, nagpa-MR, sino mga doktor po rito? Nagpa-MRI po kami tatlo, sa Cardinal. Kami tatlo. Magkasunod. Gabi po yun, nagpa-MRI kami. Nung lumabas ang resulta nung kay Robin, spine, kailangan operahan. Ako rin po, kailangan ko ng therapy at least thrice a week. Si Philip Salvador po, muntik na pong tumulo ang aking luha. Sabi ko, ayaw ko mawala ng isang kaibigan. Sinilip ng doktor, di ba yung film, sinisilip yun, ilaw, gano'n. Sabi ko, Doc, ano bang nakita mo? Sabihin mo sa akin yung totoo. May tumor, may tumubo. Sabi niya, wala naman. Sabi ko, anong sinisilip mo kung wala kang inahanap? Sabi niya, nagtataka lang ako na bakit ganito yung pasyenteng ito. Alam niyo, resulta ng MRI. First time sa buong buhay ng doktor na wala siyang makita. Sabi niya, ha? Bakit wala? Blanco yung laman ng kanyang katawan. Bakit blanco? Yun pala, yung buong katawan ni Philip Salvador, blanco, kasi po napudpud na pala. wala akong putput sa akin. Matibay ho ako. Ikaw, Pinoy ko ano pinagsasabi mo sa kuya mo. Kita mo, ulan, sinungaling! Ano? Uy, nagsasalita ka, umulan, sinungaling na! Patigilin mo yan, hindi ako makapagsalita dito. My vice president is giving you speech. Marinig niyo naman ako? Mga kababayan ko rito sa Marinduque. Kanina po, may narinig po ako ng papasalamat. Ulitin ko lang po, huwag po kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Trabaho naman po namin yan. Kami po ang magpasalamat po sa inyo. Kami po yung mga probinsyano lamang na binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon ng mga pagservisyo sa inyo. Kaya hindi po namin sasayangin ang pagkakataon ito. Ibabalik po namin sa inyo ang serbisyo para po sa inyo. Magsiservisyo po kami ng Pangulong Duterte sa inyo. Maraming salamat po sa mga tumulong ito. Isa-isayin ko na lang po, no? Governor S.P. Velasco, Speaker Lord Velasco, Mayor Velasco, Lorna Velasco, Board Member Adeline Amiles, Board Member Aurelio Leva III, Board Member Ismael Lim, Board Member Teresa Caballes, Board Member Mercedes Regalo, Board Member Juan Fernandez Jr., Board Member Loren Rosales, Board Member Mergabal Encabo, Councilor Justin Manrique, Councilor Len Baldo, Mayor Armin Bisi Carrion, Ma'am, Mayor Augusto Leo Rivelo, Mayor Antonio Hoy ng Santa Cruz, Mayor Nancy Madrigal ng Bella Vista, Mayor Ronnie Tolentino ng Gasan, Vice Mayor Garcia po ng Hongkong, representing Mayor Rivelo. Ang ating masipag po na Chief of Hospital, Dr. Manuel Salatan, palakpakan po natin. Ang ating mga opisyales po rito, yung mga hospital officials, Dr. Josine Oblivias, palakpakan po natin.
Torrijos Municipal Hospital, Dr. Gerardo Caballes, Provincial Health Office, palakpakan po natin. Dr. Joselito Awat, Municipal Health Officer ng Buwak, Dr. Abigail Villaruel ng Gasan, Dr. Eleanor Grate ng Vista, Dr. Edsel Nui ng Mokpo, Dr. Menchi Pondevida ng Santa Cruz, Dr. Honesto Marquez ng Santa Cruz, Dr. Chris Conrad Mahunay ng Torrijos, Dr. Diosdado Silueta, Presidente po ng Marinduque State College, Miss Josephine Leco ng MPH, Police Colonel Antonio Pilon, PD po ng Philippine National Police, Police Captain Abner Mausar, Chief of Police ng Buwak, National Agencies, Yusek Aymineri, Regional Director Fernando Revilla ng DSWD, Miss Helen Alcoba, sa lahat po ng empleyado ng DSWD, salamat po sa inyong sakripisyo sa panahon ngayon. Palakpakan rin po natin ang ating DSWD. Another partner po ng Malasakit Center, Director Mario Bagilod, Regional Director, palakpakan po natin. Dr. Rachel Garcia ng Provincial DOH Officer, salamat po. From PhilHealth, Joylyn Manrique, Local Health Insurance Officer, partner pa naman ng Malasakit Center. And of course, PCSO John Bernard Luna, Financial Management Officer 1. Ang ating mga ABC Presidents, Violeta Luarca ng Buwak, palakpakan po natin. Balmormero Limpiada ng Mokpo, Mario Francisco ng Buenavista, Gregorio Palatino ng Torrijos, Felix Lee ng Santa Cruz. At ang pinaka-importante po sa panahon ngayon, mula po sa amin ni Pangulong Duterte, sa lahat po ng mga frontliners, sa lahat ng mga health workers, maging janitor, security guard, frontliners din po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo sa panahon ngayon. Alam niyo po, hindi nababayaran ng kahit anuman yung sakripisyo ninyo sa panahon ngayon. Kaya ipaglalaban ko po ang inyong kapakanan. Yung sinasabi nilang expose lang yung bibigyan ng mga risk allowance. Napaka-unfair po na. Napaka-unfair. Hindi po kami papayag ng gano'n. Alam niyo bakit? Hindi natin nakikita yung COVID. Pagpasok mo pa lang sa ospital, expose ka na. Hindi naman natin nakikita ang COVID, di ba? Ito po yung kalaban na hindi natin nakikita. Napakahirap po yung trabaho ninyo po ngayon. So ipaglalaban ko po kayo. Kwento ko na lang po, yung mga nursing graduates, nung hindi po nakapag-examine, nung nakarang June, pinaglaban ko yung PRC, makapag-bakuna, makapag-examine. Then marami pa pong mga health workers natin na gustong mag-servisyo rin po sa panahon ngayon para sa ating mga kababayan. Kulang po talaga tayo sa health workers. Kaya tulungan po natin ang ating mga health workers. Pero may paalala po ako sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong tulungan ang ating mga health workers, kung gusto niyo pong hindi mapuno yung hospital, kung gusto niyo pong bumaba yung kaso ng COVID-19, magpabakuna na po kayo. Wala na po ibang susi o solusyon sa ngayon. Ano pa bang iba? Napatunayan naman natin sa ngayon. Tingnan niyo po ang Metro Manila. 77% na po ang fully vaccinated. 91% na po nakapag-first dose. Bumababa yung kaso. Nabubuksan yung ekonomiya. Pagbukas yung ekonomiya, nakakabalik po sa trabaho. May laman po ang tiyan. Alam niyo po, hindi lang po COVID ang kalaban natin ngayon. Kagutuman rin po. Marami pong naghihirap na mga kababayan natin. Tulungan po natin sila. Ginagawa naman po ng gobyerno ang lahat. Alam niyo, pinaghirapan po ng gobyerno itong mga bakunang ito. Kung may bakuna na po sa harapan ninyo, please lang po, magpabakuna na po kayo. Kung mahal niyo po inyong mga anak, mas protektado kayo. Mas alam po ng doktor. Nasa datos naman po, nasa datos. Pag bakunado kayo, mas protektado. Yung ibang, tingnan yung nasa Manila ngayon, mga admitted, hindi po sila bakunado, kadalasan.
takot po silang magpabakuna. Sabi nila, mamaya na lang ako magpabakuna. Sa kakaantay, doon po inaabutan ng COVID. Mahirap pag naging malala. Hirapan ang huminga, may mga comorbidities. Totoo po yan. Araw-araw po namin nararanasan yung paghihirap po. Dito, narinig namin hingi ng tulong. Tulungan niyo po ang ating gobyerno. Magpabakuna na po kayo. Wala naman po ibang solusyon sa ngayon. Para naman po makamta natin yung population protection at herd immunity po. Bago sana matapos ang taon, kung hindi man po sa susunod na taon, at least unti-unti na tayong bumalik sa normal nating pamumuhay. Alam niyo, bumaliktad po ang mundo natin. Talagang bumaliktad. Noong unang panahon, pag nagpatawag si Speaker Lord, si Governor, si Mayor, ng mga tao, tapos walang dumalo. Galit si Mayor, galit si Speaker, walang dumalo. Ngayon, pag nagpatawag sila at maraming dumalo, galit sila, bakit ang daming tao at nagkumpul-kumpul. Totoo po yan. Noong unang panahon, pag may hawak kayo na alkohol, napakati nyo naman, may alcohol kayo. Di ba ngayon, pag wala kang alcohol, hindi ka naman kakamayan. Bumaliktad ang ating mundo, marahil po'y sinusubukan ng ating Panginoon, ng ating pananampalataya. Paitingin po natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Magdasal po tayo at mag-ingat po kayo. Ngayon pasensya na po, at least humina yung ulan. Nung tumigil po silang magsalita, yung dalawang artista. Kasi po, medyo makasalanan to si Pinig eh. Nagalan yung going back to Malasakit Center. Meron na tayong 144 na Malasakit Center. At paano po nag-umpisa yung Malasakit Center? Mga mayors, alam niyo po yung hirap ng mga pasyente. Kayo na pong mag-share sa kanila na meron na kayong Malasakit Center dito. Natutunan ko po yan kay Pangulong Duterte. Matagal po akong nagtrabaho sa kanya. Nasa tabi niya po ako habang nagtatrabaho. Nakita ko po yung hirap ng mga kababayan natin. Napakahirap po na maging mahirap. Davao City experience to. Noon pa, 2001. Lunes po, yung mga pasyente, pupunta po yan ng City Hall. Minsan po, hindi residente ng Davao City. Sabi ng COA, bawal gamitin yung pera ng Davao City sa hindi residente ng Davao City. Which is, of course, alam ni Governor Velasco yan, ni Justice. Which is true. Pero, si Pangulong Mayor Duterte, may puso po siya sa mga mahirap. Minsan mga pasyente as para sa Zamboanga, Surigao, humihingi ng tulong. Hindi niya po matiis. Hindi niya kaya tanggihan. Alam niyo, tinapon niya yung bill sa akin. Sabi niya, Bong, hindi na ako upo dito sa City Hall bukas. Kung tatanggihan ko yung mga taga-Zamboanga, hindi ko matiis. Dahil para sa akin, Pilipino rin ang mga yan na nangangailangan ng tulong. Kaya nung naging presidente po siya, ang ginawa namin sa Cebu, sinubukan lang namin ni Secretary Mike Dino. Sinubukan namin. Nilagay namin sa isang kwarto ng hospital. PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Nung naging senador po ako, isinabatas namin ito sa tulong po ni Speaker Velasco. Pumasa po. Palakpakan natin, Speaker. Mabilis! Mabilis sa kanila. Pinasa agad nila. Ngayon, nung unang panahon, ang gagawin ko ng pasyente. Totoo po ito. Lunes, lalapit yan sa Kapitolyo. Martes, lalapit mo yan sa PCSO. Pipila, madaling araw. Miyerkules, pupunta yan sa DOH, pipila. Huwebes, pupunta po yan sa DSWD. Biyernes, pupunta sa PhilHealth. Ubos yung panahon, ubos mo yung pumasahe. Minsan po, pag may balanse, mangungutang pa, ibibenta pa yung karabaw para lang po may bayad sa ospital. Sabi ko, bakit natin pahirapan ang ating mga kababayan? Sa totoo lang po, pera nyo yan.
inyo po yan, sa Pilipino po yan. Dapat po ibalik sa serbisyo mabilis po. Yan po ang Malasakit Center. Natutuwa po ako na qualified po ang Marinduque Provincial Hospital sa Malasakit Center. Yan po, sa kanto doon. Sabihin nyo lang po sa inyong mga kabarangay, lapitan nyo lang po ang Malasakit Center. Zero balance po ang target ng Malasakit Center. At meron po inilaan si Pangulong Duterte na 3 million pesos a month po. Replenishable po ito. Pag naubos, i-replenish po. Isa lang po ang pakiusap ko sa medical chief dito, no? Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, sa mga social worker. Huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap po na pasyente. Yung mga walang matakbuhan po. Yung mga helpless, yung mga hopeless. Hindi naman po pupunta yung mga mayayaman dito. Yung mga mahirap po na walang matakbuhan po. Please lang, yun lang po pakiusap po. Full support po ako sa inyong hospital. Ngayon, sa mga taga-Marinduque, kung meron po kayong mga pasyente na hindi kayang operahan dito sa Marinduque Hospital, magsabi lang po kayo, kami na hong sasagot sa Heart Center, sa FKTI, kami na hong sasagot. Kung pinaalalahanin yung mabayaran. Ganito po yun, pag masakit ang inyong dibdib, something is wrong. Ibig sabihin, meron pong diferensya yan. Huwag nyo na pong tagalan. Dalahin niya natin sa Manila. Huwag nyo na alalahanin yung babayaran. Kami na hong tutulong sa inyo. Para sabi ko kay Ma'am Joy kanina, pati yung paanin niyo, Ma'am, kumpletuhin natin. Kumpletuhin natin yung paano. Tulungan po natin. Ito ang problema kasi pag nasa malalayong lugar. Masakit yung dibdib. Ay, bukas na lang. Wala yan. Ano lang yan? Medyo may nainom lang ako kanina. Pag masikip ang inyong dibdib, something is wrong. Magpa-check up na ako kayo sa doktor. Pero pag masikip ang inyong dibdib dahil inaway kayo ng nobyo at nobya ninyo, hindi po doktor ang kailangan. Hanapin niyo po si Philip Salvador. Sinasali ko lang yan si Philip parati kasi mabait po yan. Idol ko po yan sa Philip. Alam niyo, bata pa ako, pinapanood ko to. Akwang, Mangkaw, lahat yan, true to life story. Pinapanood ko yan. Pero, hindi ko mo siya idol sa totoong buhay. Dami mong anak. Idol kita sa pelikula. Pero ayaw mga kaibigan, Mare, yung mga idol ko si Philip sa pelikula. Pero isang pelikula lang po ang tugma sa kanyang pagkatao. Hindi yung Akwang, hindi yung Mangkaw, hindi yung Joffrey. Isang pelikula lang. Hindi ito true to life. Pero tugmang-tugma sa pagkatao ni Philip Salvador. Yung pelikula kung masahol ko pa sa hayop. Alam niyo po, yung pong pelikula kong Masahol pa sa Hayop, nag-best picture po yun, best director, at best actor po. Wow. Ayun, yung nakaraang kampanya po, alam mo, pag dumating na si Philip, ayan, si Robin, yan po ang tinaguriang bad boy ng Philippine movies. Palakpakan po natin, my friend, Robin Padilla. Yan po ay makabayan talaga, nagmamahal sa bayan. Gusto nga yan pumunta ng Kalayaan Island, sumakay ng bangka. Hindi po ako dyan sa kanya. Yan po, makabayan yan. Pero bad boy yan sa pelikula. Sabi ni Robin, bad boy raw siya. So sabi ko, ano ako? Sabi ko, ako po ay good boy po sa totoong buhay. Totoo naman ah. Sabi ni Philip, wala na. Sabi na, bad boy, good boy, ano raw siya? Sabi niya, sabi ko, meron ka, playboy. Sobrang pagmamahal mo talaga sa akin, no? Mahal kita, Philip. Sobrang mahal kita. Anyway, seryoso naman tayo ha. Ako naman po, yun po yung sinabi ko kanina, 3 million a month po, replenishable. Pero bilang inyong senador, meron din po tayo, as committee chair on health po sa Senado,
meron rin po tayo inilaan po sa inyong hospital na one-time po na medical assistance for indigent patients. 10 million po para pangtulong po ito sa mga pasyente. So, Doc, wala na pong dahilan na hindi natin matulungan yung mga mahihirap po. So, zero balance po ang ating target. Ngayon, pupunta pa kami sa time next. Sa gym, yung mga indigents rin doon, tutulungan namin. Yung mga typhoon victims rin, tutulungan namin nila speaker at nila governor. Ngayon, meron lang akong good news sa mga pasyente na dito. Yung mga 50 na patients at saka 190 rank and file employees, kasama po yung janitor at mga security guards, ay makakatanggap po kayo ng financial assistance mula sa DSWD. Palakpakan po natin ang ating DSWD. Ako naman po, meron akong hiwalay na tulong po sa inyo. Yung aking opisina, meron po akong dala para sa 50 patients at saka sa 303 frontliners, meron po akong dalang Jollibee sa inyo. Kinain nyo ng Jollibee? Hindi nyo man ako tinirahan kahit buto? Meron rin po akong dalang grocery packs. Lahat po kayo makakatanggap ng grocery packs. Meron po akong dalang vitamins para sa inyo. Ito po, vitamins. Inumin niyo po itong vitamins. Pampalakas po ng inyong resistensya. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID-19. Inumin niyo po itong vitamins. Ha? Tapos, may dala rin po akong face mask at face shield. Gamitin niyo po ito. Bagamat bakunado na kayo, huwag maging kumpiyansa dahil yung iba, marahil po hindi pa bakunado. So, mas importante protektahan kayo, face mask, face shield, social distancing at hugas ng kamay. Kung hindi naman po kailangan, huwag mo nang maglakwat siya. Delikado po ang panahon. Marami pa tayong taon na i-celebrate po. Importante, buhay po tayo. Kaya mag-ingat po kayo. Meron din po akong ipaparapol sa mga frontliners na 5 bisikleta po. Yan, pwede gamitin po yan ng frontliner, yung bisikletang yan. Huwag kayong magka-drive sa gitna. Pwede nyo pong gamitin papuntang Maynila. Huwag nyo kalimutan magdala ng pambili ng gulong. Pud-pud na yan pagdating sa Maynila. Gusto nyo dagdagan ko? Kaya? Dadagdagan ko ng 5 bisikleta, ipaparapol ko. Kanina kayo pumalakpak. Gusto nyo dagdagan ko? Sige po. Dadagdagan ko ng another 5, magiging 15 na bisikleta lang. Sige po. Gusto nyo dumami yung 15? Sige po, hatiin nyo. Tag-isang gulong kayo. Oy, Pordoy na. Ano Pordoy? Ako po'y Bisaya. Yung Pordoy, ibig sabihin, butas na yung bulsa. Kaya kanina, hinahawakan ko yung bulsa ko, yung supply ko, lumulusot-lusot na. Ito po, meron ako supply ako pang minsan, buti na lang, hindi sama yung puto. Pero yung tanong lang, hindi ba gusto yung puto ngayon, ano? Noong unang panahon, bata pa ako, maraming puto. Yung mga katulong namin, kinukunan yung mga bata ko. Pero dahil siguro sa shampoo ngayon, matatapang na yung shampoo, namamatay na yung puto. Puto ba yan sa ano? Puto pa na? Mas sarap tirisin yan, di ba? Pumutunog doon. Oo naman yun, bata pa yung tawa si Nero. Yung 15, meron po ako idadagdag. Yung bite lang yan, pero meron po idadagdag na 15 computer tablet. Hoy! Pare! Itong tablet na ito para sa estudyante kanina. Iba yung tablet kanina, ha? Yung tablet as vitamins yun. Ito hindi po makain to. Pudpud ibig yun. Computer tablet. Kanina yung estudyante. Kanina. Ayun. Sabi ko, itong kaibigan ko na matagal na kami na hindi nag-classmate tayo noon, di ba? Grade 5 na siya, sabi ko,
mag-aral ka ng mabuti. Alam nyo, mga anak, ang mga magulang nagpapakamatay. Trabaho lang po, mapapakalang nila mga anak. Kaya mag-aral kayo ng mabuti para sumaya si tatay mo. Ha? Tandaan mo parang anak ha. So sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayan. Bagamat distance learning pa tayo ngayon, dahil delikado pa po, importante po makapag-aral kayo ng mag-aaral. Meron pa akong ipaparabol na additional. Sapatos, 5 sapatos na panglalaki at sapatos na pang babae. Sandali, may correction pala. Hindi pala Jollibee yung dala pero chicken. Sabi, sir, hindi Jollibee ang binigay. Lunch pack po ang binigay, chicken. Pero sir, ubos na. Kanina pa, kinain na nilang lahat. At wala nang natira para sa'yo. Kaya kumain ka na lang ng biscuit mamaya sa sasakyan. Sige. Limang sapatos na pang lalaki at pang babae. Pero may criteria po. Sino nakatsinelas? Sino po mananalo? Kulang, 10 lang. Ganito na lang. Dadagdagan ko yung criteria. Dadagdagan ko. Anak mo? Pwede ako maging ninang? Ninang ako. Kanina meron akong inaan. May maray din ako eh. Ninang rin ako na anak. Pwede ako maging ninang yan? Ninang ako. Pwede? Bigyan mo ng AIDS mo na. Dalawa na kumaray ko sa Marinduque. Anak ka na? Oy, dahan! Ano ka? Anak mo yan o lola ka na? Lola? Dahan lang. Basta may regalo kayo mamaya, lola ha? Dahan-dahan sa anak ko. Ako natatakot sa anak ko. Dahan-dahan na, anak. Bigyan mo regalo. X na siguro. Yung mananalo ng sapatos, yung nakatsinelas, pero kulang yung 10 sapatos. Tig-5 yan. Ladagdagan ko po ng criteria. Kung sino yung nakatsinelas, kung sino yung pinakamaruming kuko. Maruming kuko niya. Dadagdagan ko namin ni Speaker Lord ng pang-pedicure. Totoo po yun, rarapol mamaya, 10. Mga kababayan ko, pinapatawa ko lang kayo. Alam nyo, ako naman po umiikot dahil pangako ko sa inyo. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas. Ako, umabot na po ako ng Aparel, Batanes, Hulo. Inabot ko na po yan. Makabigay man lang ng konting tulong. Bukas na Malasakit Center po doon sa Basilan. Makatulong, makabigay ng konting solusyon sa inyong mga problema at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng pagdadalamati. Nakakawala po ng pagod. Muntik na ako nakita ni Speaker Lord. Muntik na po ako na-crash sa helicopter noong nakaraang Agosto. Si Ipe, nasa harapan. Sabi ni Ipe, sabi niya, dami ko po ang anak. Sabi ko na, ayaw ko mamatay. Sabi niya, ayaw ko mamatay. Naintindihan ko naman po si Ipe sa dami niyang anak. Siyempre, takot po siyang mamatay. Ako naman po, hindi ako takot mamatay. Dahil para sa amin ni Pangulong Duterte, pag panahon mo na kahit nasa bahay ka nakahiga ka ron, aabutan ka. At ako po hindi natatakot mamatay. Dahil para sa akin po, papunta ako ng Basilan, magbubukas na Malasakit Center. Isipin nyo, kung namatay ako, papunta ron, isa pong karangalan na mamatay na nagsiservisyo po sa mga kababayan. Wala ako! Wala ako magagawa. Ano nangyari? Namatay si Bongo. Bakit? Papunta siya doon sa Malasakit. Wala. Bihirang pagkakataon po yan na ibibigay sa iyo ng Panginoon na mamatay ka na nagsiservisyo. Anyway, huwag niyo po akong tawagin senador. Tawagin niyo lang po akong Bongo. O Kuya Bongo. Kung mas matanda kayo sa akin, mas matanda ako po kay Kuya. Ilan taon ka na? 46?
niyo po akong tawaging senador. Gusto niyo malaman bakit? Hanggang ngayon, hindi ko pa po alam na senador na. Hindi talaga pumapasok sa isipan ko. Akala ko po nananaginip ako. Alam niyo, Governor Velasco yan. Pupunta ng Senado yan doon sa likod namin. Pag upo ko ngayon doon sa Senado, upo ko. Pag upo ko, first day sa opisina. First day po. Pag tingin ko sa tabi ko, sabi ko, nananaginip ba ako? Ang ilaw. Tapos pag tingin mo, puro mga sikat. Pag tingin mo sa tabi mo, Marcos, anak ng dating presidente. Paglingon mo sa unahan, Recto, ako ng dating senador. Paglingon mo na naman sa unahan, Binay, dating senador, Rojas, puro anak, apo ng mga dating presidente, apo ng dating senador. Ako naman po, hindi po ako anak ng politiko. Sila, merong sariling kalye, pagsikat na pamilya sa bansang ito. Rojas Boulevard, Macapagal Avenue. Ako po, wala akong sariling kalye. Pero pag dumaan ka sa mga kalyeng yan, napaka-traffic. Di ba traffic? Init ulo ninyo pag traffic, di ba? Anong nagpapalamig sa ulo ninyo? Pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Hindi nyo ako malilimutan. O, pagtingin nyo sa gilid, ano sasabihin nyo sa driver nyo, sa tricycle, pag pinapabante nyo? Anong paborito nyo manok? Chokes to? Anong pangalan ng inyong presidente? Rodrigo? Anong paboritong hotel ni Philip Salvador sa Manila? So, kita mo, alam nila. Biro lang po. Mga kababayan ko, hindi po ako anak ng politiko. Pero sasabihin ko na lang po dito sa, alam ni Lord, kaninong anak ko? Sasabihin ko po sa inyo dito sa Marinduque, kaninong anak po ako? Anak po ako ng tatay ko. Bakit ka ikaw? Kaninong anak ka? Nanay mo rin, di ba? Malay nyo, kayo rin po ang maging senador pagdating ng panahon. Kayo, lahat. Mga pulis, mga mayor, mga DSWD. Maging senador din kayo. Isa lang po ang sikreto niyan at sasabihin ko po sa inyo. Natutunan ko po ito kay Pangulong Duterte. Ang sikreto dyan, mahalin mo ang iyong kapwa Pilipino. Hindi ka magkakamali. Yun lang po. Unahin mo lang iyong kapwa tao. Hindi ka magkakamali. So, salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay napasaya namin kayo kahit na nasa gitna tayo ng krisis dulot ng COVID-19. Importante po, malampasan natin itong pandemyang ito na nakakaisang mamamayang Pilipino. Mawalang galang na po, Speaker Lord, kanina sabi mo about Vice President. Huwag natin pag-usapan yung politika ngayon. May panahon po ng politika. Para sa akin, unahin muna nating malampasan itong pandemyang ito. Yun po ang inaantay ng Pilipino. Malampasan muna natin itong pandemyang ito. Magtulungan po tayo, magmalasakit po tayo, at magbayanihan tayo sa bawat isa. Hindi po nalalayo, baka bumalik na rin tayo sa normal nating pamumuhay. Sana po, yun ang pinagdadasal natin. So ingat kayo, magdasal tayo parati, at tandaan niyo po, ito tandaan niyo sasabihin ko, nakikinig dyan ha, minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan, tutulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Dahil para sa amin po, ang serbisyo po sa tao, kayo po yun. Serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat.